Yan. So, ang electromagnet, ito ang klase ng magnet na magnetic field na kailangan ng kuryente. Electromagnet. So, ito siya. Yan. Zoom ko na. Yung battery ba guys, anong laman? Di ba kuryente? Ang battery naglalaman ng kuryente. At pag dinikit mo sa pako yan, didikit siya sa ibang metal. Yan, dumikit oh. Pag sinabi kasi guys na electromagnet, kailangan niya ng kuryente, parang electrocharge. Yan o, mayroon siyang field. Diba guys? Para mas madali maintindihan, tingnan nyo to. Si Hans Austin ang nakadiskubre ng electromagnet. Siya ang naano sa science. Siya nakadiskubre nun. O to discover. Discover by. Sino nakadiscover? Diba? Oh. Si Hans Austin ang nakadiscover niyan. Si Hans Austin. Oh. Siya ang nakadiscover ng electromagnet kasi ganito ang ginawa niya. Sabi niya daw, ang isang kompas, hindi daw iikot ang middle hanggat hindi mo ilagay ang wire. Pag sinabing kompas, guys, kailangan siya ng kuryente. Ibig sabihin, nakasagap siya ng ng kuryente. Ito guys, oh, yan oh. Mapit siya oh. Ito guys, oh. Wait lang guys ha. So guys, so yun natin ha. So ang ginawa niya nung nilapit niya yung wire sa magnet, biglang gumalaw yung middle. As in, gumalaw. So, naiintindihan nyo na. So, para sa mga bata dyan, pag sinabing ng teacher nyo, sino nakadiscover ng electromagnet? Si Hans Ørsted. Ørsted ba? Hans Christian Ørsted was extremely interested in the idea of electromagnetism. Sabi dito, nagkaroon daw siya ng idea sa electromagnetism. Pinag-aralan niya to. Hanggang ito na naging kanyang paboritong topic sa University of Copenhagen. Siya ay nag-travel sa mundo para malaman pa niya ang mga interesado about sa magnetism. So guys, marami matututunan pag pinag-aralan nyo to. So balik tayo